Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro, soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM Olongapo City 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headline. Brigada Balita Nationwide. Department of Justice idinipensa ang investigasyon laban kay Vice President Binay. Brigada Balita Nationwide. Disbarment case laban kay Secretary De Lima at iba pa, inihahanda na lamang ng kampo ni Vice President Binay. Brigada Balita Nationwide. Armed Forces of the Philippines nagpaalalang iwasan ang collateral damage sa security operations sa dayuhang bihag ng Abu Sayyaf Group. Brigada Balita Nationwide. At alas 3 na deadline ng Abu Sayyaf, pilit hinahabol ng gobyerno. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid sa inyo ng Brigada News FM Philippines. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula rito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat at Brigada Joffrey Bong Kagape. Araw ngayon ng Biyernes, Oktubre 17, 2014. 69 days before Christmas, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide. Wala umanong kapangyarihan ng Department of Justice o DOJ na magsagawa ng anumang investigasyon laban kay Vice President Gigi Marbinay na dapat sanang maunawaan umano ni Justice Secretary Laila De Lima. Ito ang binigyang diin ni Attorney J.B. Bautista, tagapagsalita ng United Nationalist Alliance o ONA, kaugnay sa pagporsige ni De Lima sa pamamagitan ng NBI sa parallel investigation. Paliwanag ni Bautista, mistulang hindi naiintindihan ni De Lima ang mga batas na hindi dapat at hindi maaring magsagawa ng anumang
investigasyon ang DOJ laban sa pangalawang Pangulo tulad na lamang ng ginagawa nito. Una nang inihayag ni De Lima na bubuo sila ng komite para magsiyasat sa naturang investigasyon. Wala po siyang kapangyarihan na imbestigahan ang ating Vice Presidente. Ang Vice Presidente ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating Executive Department. De Lima po ay nasa ilalim ng Executive Department kung kaya't ang Vice Presidente po ay superior niya. Siya ay nasa ilalim ng Vice Presidente. Lumalagpas po siya sa kanyang inatasang gawain at kapangyarihan sa DOJ. Ang Vice Presidente po ay immune from criminal suit. Dapat po ipukpok sa ulo ni De Lima yan. Si Attorney JV Bautista ang tagapagsalita ng ONA. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Inihahanda na lamang ngayon ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang kasong maaaring isampa laban kay Justice Secretary Leila De Lima matapos kumpirmahin nito na tuloy ang pagsasagawa ng investigasyon kaugnay sa sinasabing anomalya sa kontrobersyal na Makati City Building Anomaly. Sa panayam ng Brigada News FM kay Attorney JV Bautista, ang tagapagsalita ng United Nationalist Alliance, sinabi nito na balak na rin nila na magpasaklolo sa Supreme Court at maging sa Integrated Board of the Philippines dahil sa hindi maayos at naaayon na hakbang ng ahensya. Kabilang sa mga kasong isasampa ng kampo ni Binay ay ang disbarment case o special action for certiorari and prohibition dahil sa mga kanyang ginawa umano ay gross ignorance of the law. Hindi niya naiintindihan ang kanyang ginagawa. Anya mistulang nagsasayang lamang ng oras ang DOJ at pondo ng ahensya, lalo na't ang kaso ay nasa Senate Blue Ribbon Committee na rin at nasa Office of the Ombudsman. Pagka sumobra-sobra talaga si De Lima, pinag-aaralan na ho namin ang pagpa-file ng kaso laban sa kanya. Pwede ho siyang filean ng isang special civil action for certiorari and prohibition. Kasi po yung ginagawa niya ay gross ignorance of the law. Hindi lamang po ito grave abuse of discretion, ito po yung ignorance of the law. Hindi niya naiintindihan kung ano yung ginagawa. Siya ay nagsasayang lamang ng oras at ng resources ng DOJ. Siya una spokesman Attorney JV Bautista. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Sa kaugnay pa ring balita, idinipensa naman ngayon ni Justice Secretary Leila De Lima ang pagporsige nila ng pag-imbestiga laban kay Vice President Jejomar Binay kaugnay sa Makati City Building to Anomaly. Ayon kay De Lima, tanging ang Korte Suprema lamang ang makapagsabi o makapag-utos na hindi na dapat ipagpatuloy pa ang parallel investigation. Nais na rin ng DOJ na mailabas ang katotohanan lalo na't may basya naman umano ang mga pahayag ng testigo na hawak ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Una nang nakipagpulong si Justice Secretary De Lima sa mga pangunahing testigo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Brigada Balita Nationwide. Samantala, tiniyak ng Department of Justice na nakahanda ang pamahalaan lalo na ang National Bureau of Investigation na magbibigay ng seguridad sa tinaguriang top witness sa nangyaring pagpatay sa Filipino transgender sa Olongapo City. Kaugnay na rin ito ng naging panawagan ng ama ng testigong si Barbie na umano'y magpapatunay sa insidente bago pinatay si Jeffrey Laude alias Jennifer. Sa pahayag ng ama ng testigo, nakakabahala na ang seguridad ng buong pamilya kasunod ng pagtestigo ng top witness laban kay US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Sa isang pahayag ni DOJ Secretary De Lima, sinabi nito na wala pa namang formal request ang pamilya upang bigyang proteksyon ang seguridad ng nagsilbing testigo. Welcome naman sa ahensya ang nakatakdang pagpapasaklolo ng pamilya ni Jennifer upang ihirit ng pamahalaan ang pagkustodiya sa 19 anyos na si Pemberton na nagtapos noong 2013 sa Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magtungo naman tayo dyan sa Palasyo ng Malacanang. Kaugnay umano sa paghabol ng gobyerno sa alas 3 na deadline ng Abu Sayyaf Group laban sa mga dayuhang nauna ng binihag. Mula sa Palasyo ng Malacanang, nakatutok si Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigadang Leo, ibrigada mo mare! Brigada Live Report! Ilang oras na bago ang alas 3 na deadline ng Abu Sayyaf Group, tiniyak ng Malacanang na kumikilos ang mga kinaukulan para ligtas na mabawi ang dayuho o dalawang German hostages. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na pinakilos na ng administrasyon ang mga kinaukulang ahensya para masiguro ang paglaya ng mga biktima na sina Victor Stefano Conic at Henrique Daeter, 55 anyos. Base naman sa binigay na deadline ng bandidong grupo, alas 3 mamayang hapon ay pupugutan nila ang mga bihag kung hindi maibibigay
ibigay ang kanilang demand na 250 million pesos. Ang dalawang German national ay dinukot ng bandidong grupo noong Abril matapos lang masiraan ang kanilang yate malapit lamang sa isla ng Palawan habang patungo sana ng Sabah, Eastern Malaysia. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, tayo live ngayon na napapakinggan mula dyan sa Brigada News FM Cebu, Brigada News FM General Santos City, Brigada News FM Zamboanga City, Brigada News FM Coronadal City, Brigada News FM Toledo City sa Cebu, at Brigada News FM dyan sa Cotabato City. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At syempre mga kabrigada, napapakinggan din tayo sa Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan, Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, Brigada News FM Cagayan de Oro City, Brigada News FM Calibo Aklan, at Brigada News FM Daet Camarines Norte. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa natin mga balitang nasyonal, nagpaalala ngayon ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na iwasan ang anumang collateral damage kaugnay sa ginagawang security operations ng tropa ng pamalaan para mailigtas ang mga dayuhang bihag ng Abu Sayyaf Group sa lalawigan ng Sulu. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang, kampante ang AFP na mailigtas nila ng buhay ang mga dayuhang bihag sa harap pa rin ng umuusad na negosasyon sa pagitan ng pamalaan ng Pilipinas kaugnay pa rin sa binuong Crisis Management Committee at ang German government. Ay kay Katapang, habang papalapit na ang itinakdang deadline mamayang alas 3 po yan ng hapon kabrigada, ngayong araw ay mas mahigpit pa ang kanilang pagtutok sa bawat galaw ng mga bandido. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, kinontra ng iba't ibang grupo ng mga doktor sa buong bansa ang pagpasa ng batas na naglalayong gawing legal ang paggamit ng medicinal marijuana sa paggamot sa iba't ibang mga sakit. Ang Bill No. 4477 na inakda ni Isabela Congressman Rodolfo Albano III ay tumutukoy sa pagsasaligal at pag-regulate ng paggamit ng marijuana bilang gamot sa mga may matinding karamdaman. Ayon na rin sa may akda ng bill, 2,500 to 10,000 years ago ay ginagamit na ang cannabis bilang traditional Chinese at Indian medicine. Ngunit para sa mga grupo na manggagamot, bagamat maganda ang maidudulot ng nasabing batas, ay nakasisira ito sa moral at ethical responsibility nila para sa pagpapasigurado ng kaligtasan ng kanilang mga pasyente. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, yan ang unang bahagi ng ating Balita Brigada Nationwide. Atid pa rin sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin ang inyong mga kabrigada, Brigada Luna Agimat at Brigada Joffrey Bong Kagape. Manatiling nakatutok sa ating mga himpilan sa mga lalawigan at maglago naman sa www.brigada.ph. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time, the new Filipino time, alas 12 at 13 po ng tanghali kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang, tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs.? Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha.
Ready ka ba? Anytime. TriMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at TriMax Dietary Supplement Capsule ay available na sa lahat ng South Star Drug, Watson's Drugstore, sa lahat ng Carlos Drugs sa Quezon, at sa lahat ng The Generic Express Pharmacy sa Lipa, Batangas.